Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yes! Alright, pag-usapan natin itong GOAT. Itong GOAT? G-O-A-T, Greatest of All Time. Okay? Bagamat ang iba tumututol dito sa term na ito, pero ito na kasi ginagamit sa sports, madalas na ginagamit sa sports, yung greatest of all time. Okay? Yung pinakamagaling sa kanilang lahat. Although silang lahat magagaling, no? Sa kahit anumang larangan yan, ginagamit yung term na yan, yung GOAT. Disclaimer lang, kasi baka mamaya may mag-react dyan. No? Hindi naman siya yung greatest of all time. Ito, ganito, ganyan. Kanya-kanya kasi tayong bias nga nila, no? So, para sa iyo, GOAT siya. Para sa akin, GOAT siya, no? Sa iba't ibang aspeto, no? So, alamin natin, ano? I-assess natin yung mga achievements ng mga didiscuss natin ngayon. Okay? At tatalakayin natin ngayon. Sino-sino ba yung mga yan? Yan yung mga naging imports ng PBA. Okay? So, para sa inyo, no? Sino ba, no? Ang greatest of all time? Or, i-downplay natin ng konti. Sino sa inyo, mga kababayan, mga nanonood ng video na to, ang sa palagay nyo yung pinakamagaling para sa inyo? Kung di man the greatest of all time, yung nagagalingan kayo. Sobrang galing, sobrang bilib kayo, sobrang minsan iniidolo nyo na import, na naging import sa PBA. Okay? Marami yan, ano? Yan. So, tatalakayin natin mga kababayan. Sino nga ba ang greatest of all time na kino-consider? Okay? Sino mga kandidato natin para dyan sa titulo na yan, ano? Na pwede nyo pagpilian. Okay? So, simulan na natin mga kababayan. Kilala nyo po ba si, siguro kilala nyo naman si Bobby Parks, ano? Ito yung tatay ni Ray Parks, Junior. Okay? Naging import siya ng ilang mga teams, pero ang pinaka tumatak sa kanya nung tumatak na ang kagalingan niya, nag-shine siya, kuminang ang kanyang career, nung naging import siya ng Formula Shell. Okay, kakampi nila si Ronnie Magsanok at saka itong si Benji Paras, no? In terms of longevity, no, and residence, isa si Bobby Parks sa may mga pinakamatagal, pinakamahabang residency sa PBA, no? Siya ang kumbaga palaging kinukuha na import, no? At kung i-compare mo siya kay Justin Brownlee, si Justin Brownlee rin, may pagka-residency rin para sa Barangay Ginebra. Hindi na nga siya naglaro sa ibang team sa PBA. Okay? Matagal-tagal na rin siyang naglalaro sa PBA. So, maikukumpara natin si JB na sinasabi ng karamihan, ng ilan, GOAT daw, greatest of all time, no? Okay? Kung ibabangga mo ang kanyang itinagal sa PBA dito kay Bobby Parks, halos masasabi natin magkapareho sila. Okay? Yan. So, ito yung, kumbaga, Justin Brownlee, okay, versus other imports. So, ikukumpara natin. Ano ba yung mga differences nila? Ano ba yung kanilang pagkakahawig? No? Para makapamili kayo mga kababayan. Ilagay nyo lang po yung inyong sa loobin, yung comments. Of course, dyan sa comment section sa baba. Sino pinipili nyo? Sino pinakamagaling para sa inyo na import? O, ito na isa sa mga pagpipilian nyo. Si Bobby Parks, Alright. Now, JB, Justin Brownlee, okay?
By the way, si Bobby Parks pala, 7-time best import. Oh, saan ka pa? Okay? At kinonvert niya ang Formula Shell, no? Sa isang team na finals contender. Kasi namamayani nun dati San Miguel tsaka Pure Foods, ano? Okay. So, madalas pumapasok sa finals ang Formula Shell dahil sa kanya. Of course, with the help of the locals. Pero pagka import laden or import laced conference, siya ang inaasahan. Para saan pa siya ay ginawaran ng 7 beses na bilang best import, no? So ayan yung mga achievements si Bobby Parks, ano? Alright. Pero naman sa kabilang banda, Justin Brownlee versus Sean Chambers. Kilala niyo si Sean Chambers? Ito, si Sean Chambers, sumali na rin sa Gilas ito, no? I mean, sa Gilas coaching staff today, currently. At head coach na siya ng FEU, no? Sa UAAP. Okay? Yan. Ngayon, pagka pinag-usapan si Chambers at saka si Brownlee, okay? Pareho silang merong most number of championship crowns. Okay? So, pwede nyo na pagpilian itong si Sean Chambers, ano? Dati siyang, resident din to, no? Okay? Resident import ng Alaska Milkmen. Milkmen pa nun ang tawag, no? Kasi hindi pa naman Aces, no? Milkmen, Alaska Milkmen, ano? Sean Chambers. Pinanonood ko rin to, no? Okay din siya, magaling din siya, no? Alright? Kaya lang yung sa, ewan ko kung if my memory serves me right, sa shooting, hindi yata siya maano. Sa loob, madalas siya, no? Yan ang laro niya. Okay? Pero sino ba ang makakalimot sa performance, no? Sa swag, SWAG, ika nga nila, ni Billy Ray Bates. Wow! Billy Ray Bates, the flamboyant import of the 80s. Naglaro para sa Crispa at sa Ginebra San Miguel. Di pa Barangay Ginebra, no? Ginebra San Miguel, ano? Tinaguriang The Black Superman. Grabe to, no? Wala siya masyadong championship titles, ano? No? Pero in terms of natural talent and ability to score, hindi mo naman matatawaran ng kanyang abilidad para umiscore ng malaki. Patunayan niya ng average ng 46.2 points, no? Over 98 games. Would you take that, no? Would you imagine that, no? Ma-imagine mo, no? 46.2. Laki ng maiko-contribute nito sa team. Okay, halos kalahati na nung score mo, i-contribute niya, no? Alright. So, yan si Billy Ray Bates, the Black Superman. Eto. Isa sa mga pagpipilian ninyo, no? Si Black Superman, si Billy Ray Bates. Alright? Sino ba ang makakalimot din sa performance itong, masasabi natin one time, big time yata ito, no? Hindi naman na masyado na ulit pa. Pero, medyo merong konting problema rito, no? Si Tony Harris. Ito mga sa 80s, 90s. Okay? Tony Harris, import ng Swift Mighty Meaties under Coach Yeng Giao, no? Kalakasan pa ng PBA noon. At nung naging import ito si Tony Harris, talaga namang inabangan, ano? Ang kanyang paglalaro, ano? Close to scoring halos kay Bates, ano? Halos pareho sila. Okay? Sa kanyang unang laro, ano? Nagtala agad siya ng 87 points. Wow, 87 points. Okay? At yung sumunod na out of town game nila, okay? 105 points. Grabe, no? Yun lang ang naging problema rito nila, Coach Yeng Giao, no? Como ito 87, 105, okay? Nagkaroon sila ng problema ngayon sa ball sharing. Bakit? Sabi ika nung ng mga nagko-comment noon,
nung panahon na yon, ano? Bakaw ika sa bola yan, hindi namamasa. Okay? Oo nga naman, kung i-obserbahan mo yung mga laro niya, no? Sa kanya bibigay yung bola. Siya magbababa mo na. Tapos siya rin drive sa loob. Hindi siya mamamasa. Wala sa vocabulary niya ang pass or pasa ng bola or sharing of the ball. Okay? Well, okay na rin yung import na ganito. Kaya lang, pagka ito ay napagod, no? At umiscore ng 105 points, ano? Hindi ko lang alam kung lahat yung panalo, bagay, ano, no? Pumasok sila sa championship nun, no? With this kind of import, no? Tapos meron pa kayong mga players na sweep nun. Balingit, Rick Marata, si Al Solis, no? Tapos sino pa ba? May Berhel Meneses na ba nun? Hindi ko sigurado kung may Berhel Meneses nung nagkaabot sila ni Tony Harris, no? Pero Tony Harris performed well, no? But not that well. Kasi ako, mas gusto ko yung import na ano eh. Ito, personal na ano ko na to, assessment yung namamasa. Hindi niya ipipilit. Hindi bakaw sa bola. Oo, umiscore ka nga na 105 points. Kamusta naman yung mga teammates mo? Tinanong mo ba ang moral nila? Pumapasok yung mga tira mo. Kaya lang, hindi napapakinabangan yung talent naman nila. Puro ikaw na lang at ikaw. Hindi rin naman maganda yun, ano? Sa moral ng teammates mo. Okay? Nananalo nga kayo, pero well, sa akin yun, ano? Yan. Isa sa mga pagpipilian nyo to, si Tony Harris. Siya ba ang GOAT ninyo? Siya ba ang pinakamagaling para sa inyo? Meron pa isa. Hindi matatawaran ang performance, ang pagiging all-time leader among imports in scoring, no? Scoring 11,329 points in his career and 5,333 rebounds, no? Walang iba kundi ito si Coach, well, hindi pa siya coach noon, no? Import pa lang siya noon. Si Norman Black, Coach Norman Black. Okay? Magaling din to, no? San Miguel Beerman. Import siya ng San Miguel, no? I think he played for the Detroit Pistons, ano? Draft yata siya ng Detroit Pistons, kung hindi ako nagkakamali, no? Pero until now, siya ang all-time leader sa mga imports, no? Pagdating sa scoring, number of points scored, no? Almost 11,000, ano? Yan. So ito ba? Si Coach Norman Black ba ang GOAT ninyo? Okay? So makikita natin dito mga kababayan, i-assess natin. Iba-iba yung yung criteria, no? Ng pagiging magaling. So yung word na magaling, yung title na GOAT, iba-iba ang measurement natin sa iba't ibang tao. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, ako gusto ko yung namamasa. Okay, heavy scorer ka, pero pagka hindi ka naman open, wag mo naman ipilit na isaksak sa loob, no? To a point na alam mo na magmimintis ka. Okay? So, mas gustuhin ko nang to look for the open man at maka-score kayo as a team, no? Now, siguro kaya nasasabi ng iba na greatest of all time itong si Justin Brownlee kasi napakalaki ng contribution niya sa Pilipinas. Okay? Una-una, naging naturalized player natin siya. Okay? So, Pilipino na rin siya technically and legally, no? Kasi naging naturalized natin siya, no? As a Filipino. Ang naging impressive din sa kanya is yung contribution niya sa Gilas Pilipinas, sa Philippine team, Philippine basketball team, to be specific, ano? So, marami rin siyang nagawa na contribute, ano? Napa-champion niya ang Gilas Pilipinas sa Asian Games, ano? Nakakuha tayo ng gold medal doon dahil sa kanya. Well, isa sa mga contributions
contributory factors is yung performance niya. Kasi tambak tayo noong una, habol dahil sa kanya siguro. Sa SEA Games, ganun din. Ano? Malaki rin ang contribution niya doon. Ano? Sa New Zealand, panalo natin sa New Zealand, may contribution din siya doon. Ano? So overall, kung may assess natin to si Justin Brownlee, okay? Impressive ang kanyang contribution sa Gilas Pilipinas. Okay? Compare mo do sa other imports, wala silang na-contribute. Hindi sila naging naturalized player. Well, dati kasi hindi pa naman, although may Philippine team tayo, no, pero malayo sa hinagap natin ng ang naturalization eh. Tsaka dati pa ata, hindi pa yata allowed ang naturalization of players, kung di ako nagkakamali, Basta local players, Filipino local players lang ang paglalaruin mo. Kaya tuwing kalaban natin ng China, naglalaki ang mga players ang ipinapasok nila, tayo, hindi masyadong although dati, yung sa Beijing yata yun, yung sunod-sunod na tres ni Alan Kaydik, si Jowo ang coach, no? Talagang tumirada si Alan Kaydik, no? Yung Philippine team natin noon, no? Pero yun, puro Pilipino, walang naturalized player. Ngayon lang naman yata na uso yung naturalization of players, every country is entitled to that benefit, So, nakinabang naman din ng Pilipinas dahil na naturalized player natin to si Justin Brownlee, Okay? Numbers are behind. Hindi siya yung mataas ang average. Although, okay na. Okay? Acceptable naman, Pero yung pagiging Pilipino niya, yun na nai-contribute niya sa bansa natin, sa Philippine sports, At isa pa, when the chips are down, ika nga. Okay? Yung pagiging clutch player nitong si Justin Brownlee. Okay? Gumagawa siya ng play niya, tumitira siya sa labas, sa first hanggang third quarter. Okay? 80% of the game, 90% of the game, hindi siya nakaka-score, napipigilan siya. Pero yung 10% of the game, yung mga last second shots niya, making the shots where it matters it most, kung saan yung pinakamahalaga, na dapat mo ipasok yung tira mo, dun pumapasok yung tira mo. Kasi hindi na ikinakount yung mga tira mo nung una dahil mintis nga yun, Kung kailan na kailangan yung tira mo, dun pumapasok ka ba? Clutch player ka, Ito yung isa sa mga katangian ni Justin Brownlee. Although itong mga napanggit natin mga imports, okay rin naman sa clutch, Okay? Meron pa ako mga mga naalala, Natatandaan niyo si Lamont Strothers, si Kenny Travis, si Dexter Shouse. Ewan ko, kilala niyo si Dexter Shouse. Yung pag nag-free throw, tinataas o inaangat yung shorts niya palagi, Si Carlos Briggs, kilala niyo si Carlos Briggs? Sa Ginebra naman yun, Si baba, Michael Hackett. Ito, mga kasabayan ni Billy Ray Bates to, I'm not sure, kung kasabayan niya. Pa ako nun, batang maliit pa ako nun. Hindi pa, basta ako nod lang ako. Hindi ko pa naman iniintindi kung sino import, sino yan, si Michael Hackett. Yan. Mga naririnig-rinig ko lang, Sino ba to? Well, bago na itong alam ko si Chris Alexander. Yan, mga kababayan, Yan ang mga pagpipilian natin. Or, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Kahit hindi ko binanggit dito. Kasi limitado lang din naman ang natatandaan ko, Kung meron kayong natatandaan sa entire life nyo ng panonood ng PBA, Lagay nyo dyan. Best import sa akin ito. At bakit?
I-justify nyo po. Okay? I-commentuhan nyo po, mga kababayan. Or, para sa inyo, tulad ng sinasabi ng iba, si Justin Brownlee, ang greatest of all time na naging import sa Philippine Basketball Association. Patuloy po niyo yung tutukan ng ating mga vlogs dito sa Talking Toshi Sports, saan tayo tumatalakay ng iba't ibang sporting events na relevant sa ating panahon. Suportahan niyo po ang ating YouTube channel. Sa mga bagong pasok, subscribe po tayo, mga kababayan. Please subscribe our YouTube channel. Hit the subscribe button. Like, share, and comment. Ayan. Dito sa video na ito, mga kababayan. Huwag po kayo magsasawang sumuporta at manood sa ating mga videos. Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel. Pati rin po pala yung ating kasi ito ay under Talking Toshi TV. Under the umbrella of Talking Toshi TV. But rin nyo, i-like and follow rin po ninyo ang Talking Toshi TV sa Facebook page po natin. Alright? Yan. So, hanggang dito na naman po mga kababayan, mga ka-talkers, mga ka-toshis, ang ating pagtalakay tungkol dito sa greatest of all time na mga imports. Maraming salamat po sa inyo panonood. Hanggang sa muli po, paalam.